Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ito. So yun mga idol, narinig nyo ba yung sinasabi ng taong ito? Kita mo lang, pati yung kaguluhan ngayon, ibinintang pa sa mga Duterte. Na sila naman ang dahilan dyan o nag-umpisa ng kaguluhan na to kung hindi nila hinalungkat yung confidential fund ni UBP at saka sa DepEd, hindi po magkaganyan ngayon dahil busy po si VP Sara sa kanyang trabaho. Umiikot po, namimigay ng tulong, tapos ngayon pagbibintangan nyo na sila ang nag-umpisa ng gulo dahil maagang nangarap na maging presidente. Oy, mayahiya naman po kayo. Ngayon, yung sinasabi mo na yan, sasagutin po natin yan. Panoorin mo tong video at sinasabi ni Chavit Singson tungkol noong eleksyon at nang malaman nyo po, baka hindi nyo po alam. Pakinggan nyo po ito. Sa tingin nyo, kung tumakbong presidente si Sara, kanya yan? Oo, nung araw, oo. Walang tatalo. Walang tatalo. Dahil kumite kami lahat eh. Opo. So tama ba yung sinabi niya na the president was mine already? Yes. Sinabi niya yun. Opo. Tama po yan. So ayan kong, sana mapanood mo yung interview ni Tunying kay Chavit Singson at nang malaman mo ang katotohanan. Para yung mga sinasabi mo na nag-umpisa ng gulo ang mga Duterte dahil nangarap maging presidente si VP Sara, para matauhan ka. At kung hindi ka naniniwala, tanong mo na lang kay Chavit Singson kung ano ang katotohanan. Kung kaya mo magtanong. Grabe naman po kayo. Pati ba naman yung kaguluhan nyo ngayon, isisi nyo sa mga Duterte? Kayo nga itong imbestiga ng imbestiga, yung vice presidente, busy ka ikot, namimigay ng tulong, pero kayo po upo-upo lang dyan, pasigaw-sigaw lang ng mga iniimbita nyo dyan. Tapos ngayon, pati ba naman yung kaguluhan, ibibintang nyo at sabihin nyo, maaga nangarap si VP Sara kaya nagkagulo. Ay naku po, baka yung amo nyo, ang maaga pong nangarap at ayaw na idaan sa eleksyon, gusto niya, diretso na lang. Diretso na uupo, wala nang eleksyon, kaya gusto nang matanggal si VP Sara. Yan siguro ang katotohanan. Tapos ipapasa nyo sa mga Duterte na sila ang nag-umpisa sa gulo. Grabe naman kayo, mahihiyaya naman po kayo. Grabe na, sobra na. Kita na, alam nyo, di nyo ba alam na marami ng taong galit na galit dyan sa ginagawa nyo? Tapos sasabihin nyo sa hearing na kagustuhan ng mga taong bayan at dapat malaman ng taong bayan. Magbasa po kayo sa comment ng mga mainstream media na nag-cover sa inyo nang malaman nyo po kung ano ang damdamin ng mga tao sa ginagawa nyo. Basahin nyo po para makita nyo kung ano ang damdamin ng mga tao sa ginagawa nyo. Sinasabi nyo kagustuhan ng mga tao, ay nako, napakaraming tao na nga ayaw sa ginagawa nyo o galit sa ginagawa nyo eh. Lupit naman, pati pa naman yung pisa sa gulo ibintang sa mga Duterte. Ay nako, pasalamat kayo, talaga si VP Sara nagtitimpi lang yan eh. Titimpi pa lang yan dahil kung gusto lang ng gulo talaga yan, ay baka matinding rally na nangyayari sa EDSA. Nagtitimpi lang yan eh dahil ayaw na ng gulo eh. Lalo na si Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo talaga ang nagtitrigger. Kaya mangyari dyan, kapag magalit na talaga ang taong bayan, sobrang galit at hindi na po matiis ang ginagawa nyo, lalong-lalo na po kung matuloy ang impeachment laban kay VP Sara at magalit na ng husto ang taong bayan, baka kaya pa ang maging dahilan para maalis si Bongbong Marcos o President Bongbong Marcos sa pagka-Pangulo. At kayo ang sisihin ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit siya naalis sa pwesto, dahil kundi dahil sa inyo, walang gulo sana ang nangyayari sa bansa. Matiwasay sana ang trabaho at nagtatrabaho rin kayo ng maayos. Hindi ang paupo-upo lang dyan, pa tanong-tanong lang, samantala yung inakusahan nyo, busy, kaikot-ikot, kung saang lugar mamimigay ng tulong. Grabe. Hindi na lang kayo magtrabaho, ang daming nabagyuhan na hindi pa nakaahon. Bakit hindi nyo gawa ng paraan kung paano sila makaahon sa buhay, mga giba na bahay? Marami pang hindi nakaahon ngayon.
kung naka-recover sa mga pangyayari. Nakapokus kayo na maalis si VP Sara sa pagka-presidente dahil alam na po namin o alam na ng taong bayan kung ano talaga ang pakay nyo at sino gustong pumalit kay VP Sara. Sinabi na ni VP Sara yan kung sinong gustong pumalit sa kanya eh. Hindi na idadaan sa eleksyon yan dahil ganyan. Kaya hindi nyo na idadaan sa eleksyon yan dahil alam nyo hindi mananalo. Dahil napakasulido po ang suporta ng mga tao kay VP Sara. Grabe naman kayo magsalita. Ang lupit niya dyan, ang dami nang galit sa inyo eh. Biruin mo, isang general, nagtatrabaho ng maayos, sinigaw-sigawan lang at napakabilis ng ipinakulong. Hindi lang makuha yung gusto nilang sagot na sasabihin ng general eh. Isigaw-sigawan na ng isang congressman. Tapos nung sumagot na no, pinakontempt na kaagad, ipinakulong na kaagad yung isang general. Tapos yung isang colonel na naoperahan sa balikat dito, sa hospital, pinapakulong din ninyo. Grabe naman kayo. Wala nang aliba-alibay sa inyo. Pag gusto nyo. Tapos ang malupit pa dyan, nung naipakulong nyo yung, sa din contempt nyo na yung kernel, nagpalakpakan pa, nagtatawanan pa, nagbiso-biso pa. Grabe. Pero pagka may ibang tao dyan pumalakpak, galit na galit kayo. Kasabihan nyo na, ulitin nyo pa, pagsisihan mo. Pero pag kayo gumawa, tatawanan pa, okay lang. Tandaan nyo kung bilugang mundo. Tandaan nyo yan. Ako po sa inyo, magtrabaho na po kayo maayos. Matutuwa pa yung mga taong bayan sa inyo. Din ginagawa nyo, lalo lang po maghihirap ang taong bayan. Lalo ngayon, nagtataasan ang bilihin. Kaya dapat tayo mga kababayan, maghahanda na po tayo. Dahil hindi na po mangyayari na magbabaan ng mga presyo ng bilihin na yan. Hindi na po talaga. Kaya dapat ang kailangan ng bansa natin ngayon, yung kamay na bakal. Duterte lang po talaga ang pag-asa natin. Kita mo ngayon, marinig mo yung mga budget yan, billion. Samantala, yung budget ng OVP, napakaliit, yun pa ang hinalungkat nilang imbestigahan. Kita mo lang. Kinumpute ni Karen Davila kung magkano ang bawat congressman. 83 million bawat isa sa confidential fund nila kung pares-pares ang hati. Ang Senado naman, kung hati-hatiin nila yung akap na nila, confidential fund na akap, tag 200 plus million. Ganun kalaki. Ang tanong, nagamit kaya nila ng tama yan? O nagastos kaya nila ng tama? O nagastos lang yung 1/4 ang 3/4 na iwan? Naman magtrabaho na po kayo ng maayos, kawawa na po kami mga taong bayan. Sana yung mga pangako nyo na maahon sa hirap ng taong bayan. Sa eleksyon, grabe mga pangako nyo, pero pag nandyan na kayo, para nag-hari-harian dyan. Di ba kayo nahihiya na taong bayan ang nagluklok sa inyo dyan, tapos ganun na lang kayo umasta? Mahiya naman po kayo sa taong bayan, dahil ang taong bayan po ang naglulukos sa inyo. Malaki ang utang na loob nyo sa taong bayan. Kaya dapat yung serbisyo nyo ay para sa tao, hindi para sa pangsarili lamang. Sabi mga idol, nakakadismaya. Ayun lang mga idol. Sana bago lang po sa channel ko, huwag sana kalimutan mag-subscribe mga idol at pakihit ng notification bell para updated kayo sa mga sunod kong video. So ulit po tayo mga idol at ingat po kayo. God bless po sa inyo mga idol.